Tayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang pagtupad sa kalooban ng Ama ang pangunahing layunin ni Jesus. Ipinapakita sa Ebanghelyo ngayon ang determinasyon niyang magtungo sa Jerusalem kung saan magaganap ang pagpapalaya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Walang makapipigil sa kanya sa gagawin ng pagdiligtas sa tao sa kasalanan at kamatayan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Bering Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Pahiran mo ng langis si Eliseo na anak ni Safat, na taga Abel Mehola, bilang propetang hahalili sa iyo." Umalis si Elias at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro. Humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ituro mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia.
Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paaalipin uli. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mangusap at susunod ako agad. Wika mo'y buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito nina Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, susunod po ako.
sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matutuluyan o mapagpapahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, ipaubaya mo na sa mga patay ang pagdilibing sa kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng magandang araw. Kung napapansin po ninyo, andito sa ating harapan ang ating mga ihos, ang ating mga lingkod na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Ano po? Andito po ang grupo ng MBBN. Oh, palakpakan naman natin sila. At nandito rin ang grupo ng Basilica. Tama ba? Palakpakan natin sila. Tamang-tama. Akmang-akma ang inyong pinagdiriwang at ang inyong inaakap sa ating ebanghelyo at mga pagbasa sa araw na ito. Ganon din para sa lahat ng nagnanais maging lingkod ng Diyos. Simulan natin ang ating pagninilay sa isang kwento. Sa isang kaharian, mayroong isang babaeng lingkod ang lumapit sa kanilang hari. Sino po yung lumapit sa hari? Hello. Sino po? Ayun, kala ko tulog na eh. Ha? Yung babaeng lingkod. At yumuko siya habang nagtatanong sa mahal na hari. Ang kanyang tanong, mahal na hari, paano ba kita mapaglilingkuran ng lubos? Habang siya'y nakayuko, sumagot ang hari, mahalin mo ako ng lubos. Anong sagot ng hari? Napatingala ang babae at muling nagtanong, paano ko po kayo mapaglilingkuran ng lubos? Sumagot muli ang hari. Anong sagot ng hari? Takang-taka at litong-lito ang babaeng lingkod sa kanyang narinig mula sa hari. Habang nakatingin sa kanya ang hari, unti-unting umatras ang babaeng lingkod habang sinasabi, magbabalik po ako, mahal na hari. Aking pag-iisipan ang inyong sinabi. At lumabas ang babaeng lingkod sa silid at nag-isip. Kinabukasan, bumalik ang babaeng lingkod sa hari na mayroong dalang kahon. Anong dala noong babaeng lingkod? May dalang kahon. At sa loob ng kahon,
mayroong 3 bagay siyang inilagay na sumisimbolo ng kanyang buhay. Ilan pong bagay ang nilagay sa kahon? Ayon, ha? Pumasok muli siya sa silid at nagpakita sa hari. Kanyang sinabi, "Mahal na hari, narito po akong muli. Alam ko na kung ano ang inyong ibig sabihin." Binuksan ng babae ang kahon at isa-isa niya itong inilabas at ipinakita sa mahal na hari. Unang inilabas ng babae ang kanyang singsing na pangkasal o wedding ring. Sabay sabi sa mahal na hari, "Sinisimbolo nito ang aking asawa. Iniaalay ko ang pagmamahal ko na mas higit pa sa aking asawa." Tiningnan siya ng hari at tiningnan ang singsing. Pangalawang inilabas ng lingkod na babae ay ang isang manikang yari sa sinulid. Ano po yung unang inilabas? Yung pangalawa? Sabay ipinakita sa mahal na hari at sinabi, "Sinisimbolo nito ang aking anak. Iniaalay ko ang aking pagmamahal na mas higit pa sa aking anak." Tiningnan siya ng hari at tiningnan ang manika. Panghuli, inilabas ng babae ang isang medida. Alam niyo po yung medida? Ano po yung medida? Sabi ng babae, "Sinisimbolo nito ang aking trabaho." Anong trabaho ng babae? Isang mananahe. At sinabi niya, "Iniaalay ko ang aking pagmamahal na mas higit pa sa aking trabaho." Tiningnan siya ng hari at tiningnan ang medida. Lumapit sa kanya ang hari at isinara ang kahon. Inabutan siya ng kahon ng hari. At sinabi sa kanya ng hari, "Ang paglilingkod sa akin ay hindi tungkol sa kung ano ang ibig mong maibigay sa akin, kundi ang paglilingkod sa akin ay tungkol sa pag-ibig mo. Tungkol sa pag-ibig na nasa loob ng kahong ito." Iniabot ng hari ang kahon at binuksan ng babae ang kahon na ibinigay ng hari. Ang laman ng kahon, isang salamin na nakikita ang refleksyon ng babae. Mga kapatid, minsan, akala natin ang paglilingkod ay tungkol sa kung ano ang pwede nating maibigay. Material, panahon, lakas, oras, talento, o talino. Pero ang totoo, ang paglilingkod ay pagmamahal sa pinaglilingkuran. Gaya o higit pa sa pagmamahal sa sarili. Ito po ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa ng hirangin ni Elias si Eliseo bilang papalit na propeta sa kanya, ayon sa utos ng Panginoon, nagpaalam si Eliseo na magpapaalam muna sa kanyang mga magulang bago siya tuluyang sumama kay Elias. Umuwi ito at pinagluto ang lahat ng tao. At ang ginamit na panggatong
ay ang pamatok at araro. Alam niyo po ba yung pamatok? Yung nasa kalabaw? No? Yung pinapatong sa batok ng kalabaw kapag nag-aararo? Yan, yung kahoy na yon. Yung pang-araro, hindi ba yari sa kahoy? Yun ang ginamit niyang panggatong. Ibig sabihin, ipinapakita ni Eliseo na ang kanyang pagsunod sa Diyos ay wala nang balikan sa dating buhay. Sinunog na niya yung ginagamit niya sa kanyang pangkabuhayan. Ibig sabihin, yung kanyang magiging buhay ay kasama at kapiling ang Diyos. Wala nang balikan. Ganito po ang pinapakita at sinasabi sa atin na klase ng pag-ibig ng isang lingkod. Isang pag-ibig na wala nang balikan, wala nang ayawan. Isang pag-ibig na higit sa pag-ibig sa sarili. Samantala, sa ating ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na ang paglilingkod ay pagiging malaya. Sabihin nyo nga po, malaya. Ibig sabihin, hindi yung kung ano ang gusto mo lang gawin, kundi maging malaya sa mga bagay na umaalipin sa tao. Gaya ng kayamanan. Paano ka makapaglilingkod kung alipin ka ng kayamanan? Gusto mo mag-serve, pero gusto mo ring magtrabaho. Hindi pwede. Paano ka makapaglilingkod kung alipin ka ng kasikatan? Nagsuserve ka sa Quiapo, pero nangangampanya ka naman sa barangay. Hindi pwede. Paano ka magiging lingkod kung ikaw ay alipin ng kasalanan? Naglilingkod ka sa Quiapo, pero meron kang kinakasamang iba. Gusto mong maglingkod, pero nanluloko ka ng tao. Illegal ang ginagawa mo. Paano naman iyon? Dito, ipinapakita ang isang klase ng pag-ibig na kayang limutin ang lahat ng ating hilig. Hilig mo sa kayamanan, hilig mong mga liwa, hilig mong manloko, limutin mo lahat ito para maibig mo ang pinaglilingkuran mo. At panghuli, sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa mga gustong sumunod sa Kanya, may lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao'y wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Ibig sabihin, mabuti pa ang hayop, pwedeng maging komportable. Pero ang isang lingkod, ang isang sumusunod sa Diyos, ay isang buhay na hindi komportable. Isang pag-ibig na kayang akapin anumang hirap at sakit. Mga kapatid, ito po ang klase ng pag-ibig na kailangan ng isang lingkod. At lahat tayo tinatawag na maging lingkod ng Diyos. At ang paglilingkod na ito ay hindi sa kung ano ang mga bagay at kaya nating ibigay, kundi isang pag-ibig. Pag-ibig na ibibigay natin sa ating paglilingkuran na higit o pantay sa ating pag-ibig sa sarili.
Amen. Amen. Magsitayo po Magsitayo na tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. O Diyos, aming Ama, pinatatag mong iyong anak upang siya'y matapat na makasunod sa iyong kalooban, maging hanggang kamatayan. Ang kamatayan sa krus. Sa iyong Espiritu, panatilihin mo rin kaming tapat sa iyong pag-ibig. Kami dumadalangin at aming sasambitin. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ilayo mo ang iyong simbahan mula sa sumpa ng klerikalismo at laso ng ideolohiya upang kami manatiling tapat sa Ebanghelyo lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Tulungan mo ang mga lingkod bayan sa kanilang pag-aaninaw tungkol sa paglikha ng mga patakarang pagpapabuti sa mas nakararami at hindi sa iilan lamang. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Hipuin mo ang aming mga puso, kaming natitipon ngayon, upang kami mas maging mapagmahal sa isa't isa, lalong-lalo na sa mga kapatid naming dukha't naghihirap. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Yakapin mo ang mga yumao naming kapatid sa iyong wagas na pag-ibig. Pangalagaan mo ang mga naiwan nilang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos naming matapat, dinggin mo kami. Ama naming matapat, sa iyong Espiritu, panibaguhin mo ang mga suwail naming mga puso tungo sa pagtitiwala at pananalig sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating ani sa
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming pagdilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniyabot sa kanyang mga lagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
sinag ng buwan. Nais na malinaw, dagat na buwan. Ngayon ang Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Pakilang pag-ibig mo sa akin, at magpapaalala ako'y iyong kiligilin, at siyang itatapat sa puso. Ibig ng kaibigan, uyayin ng ina, pangarap ng ulila, isig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng ama. Ngayon ang Panginoon, kung Jesus ng aking buhay, saan man ako umaling, ika'y naroon, malikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa akin, tatawag at magpapaalala, ako'y iyong kinikilig, at siyang itatapat sa puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Walang paglilingkod kung walang pag-ibig. Isang pag-ibig na katulad o higit pa sa sarili. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.